Hallelujah! Hallelujah! Parang gutom na kayo kasi ako kumain. Hallelujah. Kumain na tayo ng salita ng Diyos. Amen! Salamat po dahil despite na pag-ulan, pero nandito pa rin kayo. Amen! Amen! Ang sarap magpuri sa Panginoon. Amen. Di ba? Kapag ka nakaredy ang ating puso, nakaprepare ang ating puso at isipan, ang sarap magpuri sa Panginoon. Amen. Sige, batiin natin yung mga katabi natin. Mukhang kayo lang natin ni Brother Rudy, si Brother Ronald. Ikaw kasi, ayaw mo lang. Brother Rudy. Brother Ronald, meron kami na pagkasunduan. Pag hindi ka pumunta, pupuntahan ka namin. Pwede naman po. Ha? Pwede naman po. Itong anak Okay ko, lang. maraming kasalanan na Ayan, kaya pag hindi siya nag-attend, ha? Narinig nyo? Tayo ang pupunta sa kanya araw ng Saturday, Kuya Ed. Wow. No problem. Mag-invite ka. Siya ay kapitbahay ko doon sa Hulon. Amen. Hallelujah. So, nung nakaraang linggo po, ang ating pong pinag-usapan ay pinakilala ko po sa inyo na ang ating Panginoon ay Jehovah. Sino makakatanda? Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Amen. Ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. At ngayon naman pong gabi, ang ating pong pag-uusapan ay patungkol kay Jehovah Rapha. Hallelujah. Kilala niyo ba si Jehovah Rapha? Amen. Amen. Popular na popular. Kung wala siya, ay ewan ko na lang. Wala tayo ngayon dito. Amen. So tayo po ay, ang ating pong text ngayong gabi ay Exodus 15 verse 26. Ano na nga ba yung ating verse? Kuya, pakisuyo nga yung ating ano. Yan o. God, the healer. Jehovah Rapha. Naniniwala ba kayo na God is our healer? Amen. Sorry, dito na ako titingin. Sabi niya, Exodus 15:26, He said, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His command and keep all His decrees, I will not bring on you any of diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Amen. Diba? Bago siya magpagaling, ay meron pong ipinapagawa ang Diyos sa atin. Kung tayo ay merong karamdaman. Alam niyo, bago dumating sa atin ang pagsubok, ipiniprepare tayo ng Panginoon. Naniniwala ba tayo dyan? Amen. Hindi tayo bibigyan ng Lord ng pagsubok na hindi tayo ipiniprepare, mga kapatid. Naniniwala ba kayo doon? Hindi basta-basta dumarating ang pagsubok sa atin. Kilala tayo ng Panginoon. Kagaya nga nung napag-aralan natin nung last week, Jehovah Jireh, di ba? He provide. Kaya yung pagsubok na dumarating sa atin, ipinrovide na ng Panginoon ang kasagutan. Amen? Kagaya natin, kung hindi tayo makakaramdam ng sakit at karamdaman, hindi natin mapapatunayan na ang Diyos ang nagpapagaling sa atin. Amen. Sabi niya, He said, if you listen carefully. O, di ba? Bago dumating ang pagsubok, ang Lord ay nagpapaalala na sa atin, listen carefully. Sabi niya, anong sunod? To the Word. To the Word ba yun? To the Lord. To the Lord. Listen, sorry. Listen carefully to the Lord your God. And do what is right in His eyes. Gawin daw natin kung ano yung mabuti sa kanyang paningin. Alam niyo, meron po akong experience dito sa word na ito ng Panginoon. At kahit po magsisi ako ng magsisi, hindi na po maibabalik pa. Amen. Ang 24/7 noon ay bagong-bago pa lang. Kami ang nagpasimula ng 24/7. Dahil noon ay COVID, so napagkasunduan po namin na magkaroon po ng, actually noon ay ilang days ba yun? 21 days lang yata. Na gagawin namin yung 24/7 prayer chain pa noon. At meron po kaming oras ng pananalangin.
Meron pang alas 7. Sunod-sunod po yun. Maganda po ang takbo ng 24/7 noon. At ako ay naka-assign po ako ng 4 o'clock in the morning. At ang kasama ko po ay dinidisciple ko sila dahil sila ay mga baguhang Kristiyano lamang. Ang isa ko nakasama ko ay nasa Amerika. At ang isa ay sa Pilipinas at ang isa ay ako. Tatlo po kami na sama-sama palagi every 4 o'clock in the morning. At napagkasunduan po namin na sa susunod na araw, halimbawa ngayon kami magkakausap, sabi ko sa susunod na araw ay mag-worship tayo sa Panginoon. I-pour out natin talaga, tuturo ako kayo how to worship God. I-pour out natin yung ating puso sa Panginoon. So kinabukasan po 4 o'clock, ay nag-worship na po kami. At sabi ko sa kanila, mag-receive kayo ng word from the Lord. Ano ba yung ipinapagawa ng Panginoon sa inyo? Sabi ko sa dalawa. At hindi ko po ina-expect na ang Lord, ako ang kakausapin at kakatagpuin ng Panginoon noong time na yon. Kaya tuwing maaalala ko po ito, sobra po yung andun yung pagsisisi ko dahil hindi ko nagawa yung pinapagawa sa akin ng Panginoon. Ang word po ng Panginoon sa akin ay sabi niya po dito sa Ezekiel, meron po mga date ang aking Bible. Sabi niya dito, na-receive ko po itong word na ito ng Panginoon noong July 25, 2020 at 4 a.m. in the morning. Sabi po niya dito, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, sa isang iglap ay kukunin ko ang taong pinakamamahal mo. Ngunit huwag mong itatangis na iluluha. Maaari mong daanin sa buntong hininga, ngunit tibayan mo ang iyong loob. Manahimik ka at huwag iparinig ang iyong pagtangis. Huwag kang lalakad ng walang sapin sa paa at lambong sa ulo, matanda ng pagluluksa. Huwag mong tatakpan ang iyong mukha, ni kakain ng pagkain ng mga upahang taga-iyak. Nung ma-receive ko po ito, kinilabutan ko ako mula ulo hanggang paan. Simula yung kilabot ko dito sa ulo ko, pababa. Dahil biglang pumasok po sa akin ng time na yung asawa ko. Sabi doon, pinakamamahal, pwede namang ang nanay, pwede mga anak, di ba? Pero biglang pumasok po sa akin yung asawa ko. At may instruction po ang Lord sa akin kung anong dapat kong gawin. Nung time na yun, pinapapasin po ako ng Lord ng 21 days. Pero hindi ko po nagawa na magpasin ako. Siyempre, dahil ang namamayani sa puso ko yung galit, yung bukod, dahil dun sa ginawa ng asawa ko dun sa mga naranasan ko. At may instruction po ang Panginoon doon na ang sabi ko doon, hindi ko matandaan yung ibang mga Bible verse na ibinigay sa akin. Alam ko ang Lord na nangungusap sa akin that time, dahil puro mga Bible verse po ang binigay niya sa akin, hindi word of knowledge, kundi wisdom po talaga na nagmumula sa Panginoon. Ang sabi doon ay, pinapaalalahanan niya po yung asawa ko kung anong dapat gawin dahil mapapahamak siya. Sabi po dito sa isang iglap. So, iniisip ko noon, ang Lord naman ay full of grace, hindi naman niya kaagad kukuhanin. Amen. So, parang ginaliwala ko lang po yun. And then, nagkaroon po ng warning. Few months ay na-hospital po siya. Pero hindi pa rin ako sumunod kasi talagang ang namumuo sa akin yung galit dahil ang demonyo hindi siya papayag na mangyari ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Amen? So nung nangyari po yon, nung nagkaroon ng na-hospital po siya, hindi pa rin ako sumunod sa Lord, hindi ko pa rin ginawa ang ipinapagawa ng Panginoon. At napakabilis po sa isang iglap. Yung pong sinabi ng Panginoon na sa isang iglap, ay kukunin ko siya sa isang iglap na wala po yung asawa ko. At yung consequences po hanggang ngayon ay akin pa rin pong daladala. Dahil sa tuwing nakikita ko po yung mga anak ko na nagsasuffer dahil sa pagkawala ng kanilang tatay. Eh kung sinasabi sa sarili ko na Lord, ako may kasalanan eh. Because of my disobedience. Pati yung mga anak ko nagsasuffer. Pero siguro kung ako ay sumunod sa Panginoon, nandun po yung mga instruction ng Lord kung anong dapat kong gawin pero hindi ko pa rin ginawa. At nandun ang mga
pag ginawa ko yun, liliwanag. Magkakaroon ng liwanag. Magkakaroon po ng magiging maganda po ang kinabukasan. At sa tuwing maaalala ko po yung word ng Lord, dahil ko sinasabi, Lord, sa tuwing kakausapin mo ko, tulungan mo ako na magawa at magampanan ko. Kasi ayaw ko na po na maranasan po ulit yung naranasan ko na ito. So sabi po doon, if you listen carefully to the Lord your God, di ba? If you listen carefully. Kung ako lang po ay nakinig carefully sa salita ng Panginoon, I know may mababago, di ba? Hindi ko makikita na nagsasuffer yung anak ko sa depression. Napakahirap dahil simula po nung namatay yung aking asawa, until now, ang mga anak ko nagsasuffer sa depression. At sa tuwing maaalala ko po yung mga pinapagawa sa akin ng Lord, sabi ko, Lord, forgive me, pero hindi ko na maibabalik yung mga nakaraan pa. Kailangan ko na lang gawin yung mga ipinapagawa sa akin ng Panginoon ngayon. Bakit po ito sineshare sa inyo mga kapatid? Bago dumating ang pagsubok sa atin, ipiniprepare tayo ng Panginoon. May mga ipinapagawa sa atin ang Panginoon. Kung ang Lord po ay nangungusap sa inyo, do it kahit mahirap. Huwag niyo pong sa walang bahala. Gawin niyo na dahil merong pagpapala pagkasunod. Pagka po sinunod natin ang ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Amen? Kung atin pong matatandaan ang history ni Abraham, hindi siya nagdalawang isip na sumunod sa Panginoon. Hindi niya inisip na yung kanyang anak ay anak niya sa katandaan niya. Ang inisip niya doon, Lord, susunod ako kasi may pangako ka sa akin. Amen? Kaya yun po mga kapatid, ito po yung encouragement ko sa bawat isa. Kung ang Lord ay nangungusap sa inyo, kung ang Lord ay may sinasabi sa inyo, may pinapagawa ang Panginoon, do it now. Huwag na po natin ipagpabukas pa. Hindi natin alam kung ano ang maaaring mangyari sa kinabukasan. Amen? So, kaya ako'y naniniwala na bago po dumating ang pagsubok sa atin, ipiniprepare tayo ng Panginoon. Meron siyang ibinibigay na mga instructions sa atin sa maaaring mangyari sa atin. Hindi pwedeng wala. Why? Mahal tayo ng Panginoon. Kung babalikan po natin bago nilikha ang tao, ipinirepair ng Panginoon ang lahat ng pangangailangan natin. Amen? Sa lahat ng tinreate ng Panginoon, tao ang pinakalas na tinreate niya. Why? Kasi ayaw ng Lord, nasisisihin natin siya. Lord, bakit mo ako inuna walang pagkain, walang tubig? Pero kung mapapansin natin, sa creation ng Lord, inuna niya lahat ng mga pangangailangan natin bago niya nilikha ang tao. Ano pa ba ang hihingi natin sa Panginoon? Amen? Nakikita niya kung ano ang pangangailangan natin at nakikita niya kung ano ang mangyayari sa atin. Kaya pinag-prepare na tayo ng Panginoon. Amen? Father God, maraming salamat o Diyos sa oras na ito, Panginoon. Patuloy o Diyos na samahan mo kami, Panginoon o God. Gabayan mo po ako, Panginoon. May-share ko, Panginoon o God, Lord, ang salita mo ngayong gabi. Ikaw po, Panginoon, ang mapakilala sa buhay ng bawat isa that you are our healer, Panginoon o God. Hallelujah. Tago mo po ako sa likod ng iyong cross, Panginoon o God, ngayong gabi. At buksan mo ang tenga ng mga kapatiran na marinig ang tinig mo, Panginoon o God. Buksan mo po ang pangunawa ng bawat isa, Panginoon o God, ngayong gabi. At tunay nga na mag-reveal ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Anoin mo rin po ako sa pagpapahayag ng iyong salita ngayong gabi, in Jesus' name. Amen. So sabi po dito, ano daw po ba yung word na Rapha? Sabi niya, the word Rapha used 60 times in the Old Testament. Sabi niya, ang word na Rapha ay 60 times na nabanggit sa Old Testament. Sabi niya dito, anong ibig sabihin ng Rapha? Rapha means to restore, to heal or to cure, to repair physically, spiritually, and emotionally. Hindi lamang pala pagpapagaling physically ang ating Panginoon. Amen? Sabi niya rito, ang ibig sabihin daw ng manggagamot, to restore, to heal, or to cure, to repair. Hallelujah! Di ba? Nire-repair pala tayo ng Panginoon.
physically, spiritually, and emotionally. Yun ang kailangan natin. Amen? Kaya yun ang pagagalingin ng Panginoon. Physically, spiritually, and emotionally. At bago po tayo magpatuloy, gusto ko munang ipakilala sa inyo ang Panginoon. Sabi niya, different names of God. Alam ba natin yan, mga different names of God? Kaya pag natin tatawag, declare natin, sino ba siya sa buhay natin? Sabi niya dito, Elohim. Ibig sabihin na ng Elohim, God Creator. Sabi niya, Preserver, Keeper of His covenant. Hallelujah. Kaya nga sabi niya, Elohim. Di ba? Elohim. Number 2, sabi niya dito, sino pa raw ang Panginoon? Ano pa raw ang kanyang pangalan? O, sino daw si Jehovah, Lord? Ibig sabihin ng Jehovah, Lord, holiness. Holiness na sorry sa mga Bisaya, masyadong napatigas. Holiness. Truth revealer. So, si Jehovah daw ay truth revealer. Ano pa raw siya? Righteousness and redemption. El Shaddai. Kilala niyo yung El Shaddai. Yung mga Katoliko pa tayo, di ba? Meron tayong sinasamahan na El Shaddai. May panyo pa nga ako yan eh. El Shaddai. Sa PNCC. Sino yan sa El Shaddai? Si Mike Mike Velarde. Okay, sabi niya, sino daw si El Shaddai? Si El Shaddai ay Almighty God. Sino pa? Adonai. Ano ba? Si El Shaddai daw, siya daw yung ating all-sufficient. Ano pang hingin natin? All-sufficient pala siya, di ba? Ano pala? Siya yung nagsusupply ng lahat ng ating pangangailangan. Siya daw ay powerful. Amen. Siya daw ay kumikilos sa atin para maging fruitful tayo. O, kilala nyo na ha? Tatlo na yun. O, una, sino yung una? Elohim. Ang una. O, pangalawa? Jehovah. Pangatlo? Pang-apat? Adonai. Sino daw si Adonai? Siya daw ang sovereign God. Owner of all. Hallelujah. Owner of all. Number 5. Hallelujah. Yung pinag-aralan natin nung nakaraan, Jehovah Jireh. Sino daw siya? Siya daw yung provider natin. Siya daw yung nakakakita ng ating mga pangangailangan at siya ang umaabot nito. Amen. And the last na ating pag-uusapan, Jehovah, our healer, the one who is able to heal. Sino pa itong mga ito? Sabi niya, each name of God uses for Himself to reveal to us His character. His character, sabi niya, that help us to know Him better. So, para makilala natin siya better. Amen? Tandaan niyo po yan, ha? Sa next week, ay mag-exam ako. Ano mga pinag-alala natin ng mga pangalan ng Lord? Ano pangalan ng Diyos? Hindi lamang Jehovah Rapha, hindi lang Jehovah Jireh. At marami pa po yan. Hindi lamang yan, marami pa. Kaya lang hindi tayo makakatapos kung ating iisa-isahin. Amen? So tayo po ay nandun sa Jehovah Rapha. Sabi niya po doon sa Exodus 15 verse 26. Ano yan nandun sa Exodus 15:26? Sabi niya sa Exodus 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyong matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. Diba? Ang galing-galing ng sabi ng Lord. Kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin. So, ibig sabihin, kaya tayo nagkakaroon ng sakit kasi meron tayong naminis na pinapagawa sa atin ng Lord. Amen? Meron tayong hindi ginagawa. Totoo naman yun. Di ba, Brother Ronald? Meron tayong hindi ginagawa. Si Brother Ronald po, may problema siya sa kanyang pagtulog. Di ba? 2
hours lang daw siyang natutulog. Ba't kaya 2 hours? Sabi doon, kung ako ay buong puso mong susundin, kung bakit ikaw to? Sabi niya, Brother Ronald, kung ako ay buong puso mong susundin, kung gagawin mo ng matuwid at susundin ang akong kautusan at mga tuntunin, ikaw ay makakatulog sa gabi. Ano kaya yung mga tuntunin ng Panginoon? Sabi niya, Brother Ronald, buksan mo yung Bible mo. Magbasa ka muna ng Bible. Tapos mag-pray ka. Ginagawa pampatulog ang Bible. Hallelujah. At least, di ba? At least kahit ginagawa pampatulog, nakakapagbasa tayo ng Bible. Amen? So kaya Brother Ronald, tandaan mo yan ha. Anong tuntunin na yung pinapagawa ng Lord? Magbasa ng Bible. Magbasa ng Bible. Nakikita ko nagbabasa ka kasi nagpo-post ka sa Facebook eh. O, galing kay Ate Pamilyon. Hallelujah. O copy-paste. Nakakapagbasa na ako everyday. Nagbabasa na Yun. Kailan Nagbabasa na raw siya. Pastoran, kailangan na ng dyan. Ay, bigyan mo siya ng Ito, jam. nag-preprint ako. Para may answer na. Ayan, para makapagbasa ka. Marami na ako. Marami ka na hindi mo sinasa. Nakaka mo si Kuya Edison, magpaturo ka. Lagot ka dyan, nakagraduate ka na ng show. Okay, sabi mo dito, ang Panginoon daw ay nagpapagaling physically. Sabi niya sa Exodus 15 verse 23 to 25. Kung mapapansin po natin, sabi niya nagpapagaling daw ang Diyos physically. Ibig sabihin, ang ating palang mga katawan ay may sakit. Totoo yun. May mga sakit ang ating katawan. Unang-unang ating isipan. Yung mindset natin ang dapat mabago sa atin. Yung mindset natin ang tinitira ng Diablo. Kasi itong isip natin, siya yung battlefield ng kaaway. Di ba? Isip tayo ng isip. O, basahin natin ito. Sabi niya, When they came to Mara, they could not drink its water because it was bitter. Mga bitter ba tayo? Hallelujah. Sabi niya, hindi mo mainom yung tubig kasi mapait. Di ba? That is why the place is called Mara. So the people grumbled against Moses, saying, What are we to drink? Then Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood. He threw it into the water, and the water became fit to drink. There the Lord issued a ruling and instruction for them and put them to test. Ganyan po ang tao. Bakit tayo nagkakasakit? Murmur ng murmur. Parang natural na yata sa tao ang paging murmuring. Amen. Murmuring. Sabi ko, tayo magpapasting. Ang kakainin natin ay gulay at prutas. I-research pa ng i-research doon sa Google. Ano ba kailangan gawin? Gulay at prutas nga lamang. Sabi, ano ba pwedeng kainin? Ano pwedeng ilagay sa gulay? Nagmurmur na tayo na nagmurmur. Pastora, sorry, hindi ko po kaya mag-fasting. May pagkain na nga eh. May nagsabi sa akin, hindi ko kaya, Pastora. Ayan naman ang pagkakaiba, gulay at prutas. Tinanggalan naman yung karne, mas maganda nga eh. Alam niyo, pag hindi kayo kumakain ng karne, bata kayong tingnan. Nakapagpapatanda ang pagkain ng palaging karne. Sabi ng alaga ko, Gigi, how old are you? Sabi ko, 52. Oh, my mommy is only 40. And she look like 50 years old, sabi niya. And you look like 35, sabi niya sa amin. Sabi ko kasi ang nanay mo, matakot puro karne ang kinakain. Palagi po silang steak ang kinakain. Amen, hindi ako mahilig sa karne. Kaya pag lagi tayong kumakain ng karne, matanda tayong tingnan. So kaya sabi doon, huwag tayong magmurmur. Para hindi tayo magkasakit. Yung utak natin ang nag-uutos sa atin. Masakit lang ang ulo natin, ang isip natin kung ano lang sakit natin, di ba? Alam niyo, nung last 2 weeks, naranasan ko po yan dahil God healed me already. Ilang beses ako na-aksidente at yung ulo ko ang laging napupuruhan. At yung last na aksidente ko, nakita ko doon na meron akong tumor sa aking ulo. Nitong mga 2 weeks ago, lagi sumasakit yung ulo ko.
Parang gumagano. Naiisip ko, naku, baka bumabalik ka. So, mangyayari yun kapag lagi natin iniisip. Sir, cancel, ikaw, satanas ka talaga. Lumayas ka in Jesus name dahil ako'y pinagaling na ng Panginoon. Alam niyo, kapag in-entertain natin yung mga nararamdaman natin, magtutuloy-tuloy talaga. Magtutuloy-tuloy talaga yun. Sabi ni Satanas, pagka ini-entertain natin, o sige pa, magmurmur ka pa, maging bitter ka pa. Alam niyo kung anong lumalabas sa ating mga labi, nanggagaling sa puso natin. Kapag ang lumalabas sa labi mo ay puro bitterness, ibig sabihin yung puso mo puno-puno ng bitterness. Di ba pag in love tayo, Brother Rudy, di ba puro mga puso yung lumalabas? Ano? O, di ba? Sino ba, Brother Ronald, di ba? Si Kuya Edison, pag in love tayo, may mga pusong lumalabas. Pero kapag bitter tayo, puro bitterness ang lalabas sa ating mga labi. Kasi yan ang gagaling sa puso natin. Puro ang palaya. Diyan pala nagsimula yung ang palaya, no? Bitter, sabi niya dito. At sabi po doon, sabi niya, so the people grumble against Moses saying, what are we to drink? Ano ba iinumin natin? Moses, bakit mo kami dinala rito? Doon sa Ehipto, maraming tubig. Masarap ang tubig doon, maraming cola. Hindi doon nagpa-fasting. Hindi doon nagpa-fasting na puro gulay lang. Masasarap ang pagkain doon. Di ba? Sabi siguro, sa ibang church, walang fasting. Dito sa Tel Aviv, puro fasting. Sorry po mga kapatid kasi ayaw ko nang muling mangyari pa yung sinabi ko kanina na muling makaranas ako ng consequences dahil hindi po ako sumusunod. Amen? Alam ko na hindi man ngayon, kung hindi man natin makita ngayon ang sagot sa mga ibinabadal natin sa prayer, I know and I believe na mangyayari ito in the future. Amen. Amen? Dahil tayo ay tumatayo at nananalangin para sa ating bayang Pilipinas. Amen. So sabi po dito, Moses cried out to the Lord and the Lord showed him a piece of wood. Alam niyo, habang ginagawa ko yan kanina, parang ang bigat-bigat ng aking puso. Kasi sabi po dito, sabi po doon sa Tagalog, sabi niya dito, sabi niya, dahil dito humingi ng tulong si Moses kay Yahweh, itinuro naman sa kanya ng isang putol na itinuro sa kanya ang isang putol na kahoy. Diba, yung wood na yan, yung tree na yan, diba? Tree of life. Nagkaroon tayo ng kagalingan because of this tree. Sabi niya dito, piece of wood, he threw into the water and the water become fit to drink. Nung inilagay ni Moses yung puno na yung piece of wood doon sa tubig, nainom yung tubig. Amen? Revelation ba sa inyo? Parang wala yata revelation sa inyo. Nang iniloglog ni Moses yung puno, yung kahoy doon sa tubig, naging matamis yung tubig. Amen. Yan po tayo. Si Jesus Christ is the symbol of tree. Amen? Nang si Jesus, sabi niya doon, tayo ay makasalanan. Tayo ay punong-puno ng sakit at karamdaman. Ano yung unang-unang may sakit sa atin? Yung ating espiritu. Yung espiritu natin na nagkasakit dahil sa kasalanan, yan ang ginamot ng Panginoon. Amen. Nang tinanggap natin ang Panginoong Hesus as Lord and Savior, nagkaroon ng kagalingan ng ating espiritu. Sa pamamagitan ng piece of wood. Nang inilublog niya sa tubig, nang ininom natin yung tubig na yon, diba nagkaroon tayo ng buhay? Siya po yung buhay. Amen? Dahil dyan sa puno na yan, alam niyo, napakaganda ng revelation sa akin na nagbabasa ako nung minsan na, di ba, si Judas nagpakamatay. Anong ginamit ni Judas na magpakamatay siya? Yung puno. Yung tree. Di ba, doon si Judas nagpakamatay. So, anong nangyari ngayon? Yung puno na yan, yung kahoy na yan, yan ang ginamit ni Jesus Christ para tayo ay iligtas. Yung cross, hindi naman yung cross na hindi naman yung cross na bakal na pinagpakuhan sa kanya. Kahoy. Amen? Kaya kung yung kahoy na yan ay ginamit ng demonyo para magpakamatay si Judas, yan ay ginamit ng Diyos para tayo ay iligtas.
ligtas sa kamatayan. Amen? Yung kahoy na yan na ginamit ni Moses para yung bitterness ng tubig ay magkaroon ng sweetness, yan yung ginamit sa atin. Amen? Para maging sweet ang ating buhay. Sweet bang buhay natin? Ano, puno-puno pa kayo ng bitterness, ha? Mga Kristiyano na tayo. Pag tayo mga Kristiyano na, dapat may makita ang pagbabago sa atin. Makita yung pagiging matured natin. Dumating ako kanina dito, nakita ko ang daming kalat dito. Nagmumurmur ako doon. Ang lalaki na nila, ang tatanda na nila, hindi sila marunong maglinis. Yung mga bata, pagkakatapos nila maglaro, nililinis yung kanilang mga laruan. Dapat tayo ganun din bilang mga matured Christian. Amen. Kung gamitin natin ang church bago tayo umalis, be sure na malinis ang church. Diba? Kung natin hayaan nakakalat, sa ating mabel ay laging nag-aayos doon ng mga song, ng mga kopya ng kanta. Balik natin kung saan nanggaling, kung saan natin kinuha yung mga kopya ng kanta. Mga ano na tayo, dapat makita sa atin yung joy sa ating puso. Lahat ng ginagawa natin dito, Lord, ginagawa ko ito para sa iyo, Panginoon. Kasi pinalaya na tayo dyan sa bitter. Na yan, oh. Yung mapait, yung Mara, huwag kayong magpapangalan ng Mara sa inyong mga apo. Dahil ang ibig sabihin nun ay ampalaya. Yung palaya, ampalaya. Mara, ampalaya. Sasabi niya dito, He threw it into the water and the water became fit to drink. There the Lord issue a ruling and instruction for them and put them to test. Tinest lang naman ng mga Israelita. At ganoon din tayo, tinetest tayo, yung physical body natin. Kapag tayo nagkakasakit, lagi na sinasabi, oh Lord, ba't ako nagkasakit? Check yourself. Baka naman ikaw may kasalanan, kain ka kasi ng kain ng karning baboy, kaya ikaw ay may high blood. Masarap di ba, Ate Ibs? Masarap di ba? Lechong kawali, di ba? Yung mga mamantika. Amen? So, kaya yun po yung pinagaling ng Panginoon. Dapat last itong physically. Punta muna tayo sana. Sabi niya, Jesus healed us spiritually. Ito dapat yung nauna. Pinagaling tayo ng Lord spiritually bago yung physically. Sorry, dapat nauna pala yung spiritually. Sabi sa Romans 3:25 and 26, as he said in Hosea, I will call them my people who are not my people. And I will call her my loved one who is not my loved one. And I am in the very place where it was said to them, you are not my people. There they will be called children of the living God. Diba? Sabi niya doon, hindi kita bayan, pero ginawa kitang bayan. Sabi niya, kumbaga tayo, di ba tayo? Bakit po ang Panginoong Hesus ay namatay doon sa cross? Dahil ang unang-unang purpose ng Panginoon, kung bakit si Jesus ay namatay doon sa cross, pagalingin tayo spiritually. Amen? Dahil kung hindi tayo gagaling spiritually doon sa impyerno ang punta natin. Nung tinanggap natin si Jesus Christ as Lord and Savior, doon po nagkaroon ng kagalingan. Parang, yan ba yung Romans 9? Hindi ako kumpo. Romans 9:25-26. 3 po. 3. Wala sabi ko. Pakiano nga doon Kuya Sam. Sorry. Ano yan? Romans 3:25-26. Romans 3. Kaya pala sabi ko, parang mali yata yung verse ko. Hindi tugma doon sa pagpapagaling ng Lord spiritually. Sabi ko rito sa Romans 3:25. 3:25. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan siya'y matuwid. Sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanan na gawa ng mga tao. Ngunit ngayon ay pinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at itinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Amen? So sabi niya po rito, ang Panginoong Hesus, inialay siya. Upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang ating mga kasalanan.
Kung wala pong pagbuhos ng dugo, walang kapatawaran ng ating kasalanan. Amen? At walang kagalingan ng ating espiritu. Amen? Bakit tayo ay malayo nakakalapit sa trono ng Diyos ngayon? Noong unang panahon, bago tayo makapasok sa Holy of Holies, hindi ba, meron doon sa tabernacle, merong priest doon. Siya lang ang nakakapasok doon sa Holy of Holies. Amen? Pero ngayon, ang malaya na tayo anytime. Basta humingi ka ng tawad sa Panginoon. Di ba, Janet? Malaya tayo nakakalapit sa trono ng Panginoon. Ganon kalawa, ganon kalaki ang grace ng Panginoon. Di ba, humingi ka lang ng tawad John 1:9. 1 John 1:9, di ba? Kapag ikaw ay tapat na humingi ng tawad, ikaw ay pinatawad na. Kapag tayo pinatawad na, malaya na tayong nakakalapit sa trono ng Panginoon. Amen? Kaya, bakit tayo nakakalapit ngayon? Kasi pinagaling na tayo spiritually. Yung ating espiritu, yung mahalaga sa Panginoon. Lahat mahalaga yan. Physically, emotionally, spiritually. Pero yung spiritually, yan ang susuko sa Panginoon. Yan ang susurrender sa Lord. Amen? Itong ating physical body na to, maiiwan pag tayo namatay. Mawawala itong ating physical body. Yung espiritu na ating pinapakain ng salita ng Diyos, yan ang makikipag-meet sa Panginoon. E paano kung hindi natin napapakain ang ating espiritu? Pinapakain ba natin ang espiritu natin? Kailangan natin pakainin ang ating espiritu dahil yan ang magsusurrender sa Lord. Amen? Hindi tayo makakapasok sa langit kung nandito pa tayo sa flesh. Kasi itong flesh na ito ay makasalanan. Amen? Kailangan maging bago mawala itong katawan na ito para tayo makapasok sa langit. Amen? So tayo po ay pinagaling ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang dugo through His atonement and forgiveness. Tayo ay pinagaling ng Panginoon. Ano pa po ang ginawa ng Panginoon nung tayo ay gumaling spiritually? Ni-restore niya yung relasyon natin sa Panginoon, di ba? Nagkaroon ng restoration ng ating relationship sa ating Ama. Malaya na tayo nakakalapit ngayon. Amen? Ano pa po? Nagkaroon tayo ng inner peace. Nagkaroon tayo ng comfort. Sino mga walang peace dyan? Siguro wala pa sa inyo si Lord pagka wala pa kayong peace. Amen? Pag magulo pa ang inyong mga isipan. Kailangan tanggapin natin si Jesus sa ating buhay para magkaroon po tayo ng restoration ng relationship sa ating Ama, magkaroon tayo ng inner peace, ano pa? Diba? Nagkaroon tayo ng guidance ng banal na Espiritu dahil iniwanan sa atin ng banal na Espiritu. Amen? Sabi ng Panginoon, ako ay aalis. Sabi sa John, iiwanan ko sa inyo ang banal na Espiritu para meron kayong kasamang katuwang. At kung ano yung naririnig ng banal na Espiritu sa akin, yun ang ipapaalam sa inyo. Sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo. Kaya kung tayo may naririnig, meron tayo naririnig na Word of God, yun ay galing sa Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang katulong natin, ang katuwang natin. Sa ating pananalangin, anumang haba ng ating pananalangin, baliwala yun para daw laang yung isang maruming basahan. Pero sino ang nag-groan sa ating mga panalangin? Ang banal na Espiritu is groaning for us. Amen? Siya yung umiiyak. Siya yung tumutulong sa atin para yung ating mga panalangin ay makarating doon sa ating Ama. Amen? Kaya iniwanan sa atin ng Panginoon ang banal na Espiritu. Ano pa raw? Nung tayo daw ay magkaroon ng healing, ano pa raw naranasan natin? Nagkaroon tayo ng spiritual wholeness through faith sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ba kayo na tayo pinagaling ng Panginoon sa pamamagitan ng atonement and forgiveness? Diba yung pagbuhos ng dugo at pagpapatawad sa atin? Kayo yung mga hindi pa nagpatawad dyan, magpatawad na tayo kasi tayo pinatawad tayo ng Lord eh. Amen? Pagkatapos hindi natin ma-release yung forgiveness sa kapwa natin, sasabihin natin, hindi siya karapat-dapat ng aking pagpapatawad. Kakahiya naman pag gano'n, di ba? Lalo, patawarin mo na yan. Ayoko nga, siya naman ang nauna, bakit ako mauuna? Hindi importante kung sino yung nauna.
Brother Ronald, parang meron siya gustong gawin na. Paano po pag pinatawad mo na tapos di ka pa niya pinansin? Baka Ang masabunutan mo na importante, din. pinatawad mo siya. Parang alam ko na yun. Hallelujah. Praise God. Praise God. Okay. Sabi niya, spiritual healing is the greatest need of man. Totoo po yun. Spiritual healing yun talaga ang greatest need natin. Hindi magkakaroon ng physical healing hanggat hindi nagkakaroon ng spiritual healing. Alam niyo kaya ba bakit tayo nagkakasakit physically? Dahil ang unang-unang nagkasakit sa atin ang ating espiritu. Alam niyo, nung bagong-bago pa lang ako, grabe yung sipag ko talaga kung saan-saan ako nakakarating. Yung mga malalayong mga ospital ko, saan-saan talaga. Masyado akong mainit nung time na yun dahil sa asawa ko. Pag ako'y nagagalit sa asawa ko, hindi ako papayag na wala akong napapatanggap sa Panginoon. Lalayas ako ng bahay. Sabi niya, kang alis. Pag umalis siya, alis din ako. Pero ang ginagawa ko, pupunta ako sa mga hospital. Marami po ako napatanggap, marami po ako naipag-pray. Kaya lang dahil kulang ako sa kaalaman noon, nagtatampo ako sa Lord. Lord, bakit hindi gumaling to? Bakit namatay? Bakit namatay? Bakit hindi gumaling? Hanggang sa isang araw, may nagsabi sa akin na, sis, hindi man gumaling ang kanyang physical body, gumaling naman yung kanyang espiritu. Amen. Hindi ko talaga naunawaan yun. Parang nagtatampo ako, Lord, layo-layo ng aking pinanggalingan. Pumunta ako dito, ang taxi, 250 shekel para lang maabot ng taong to. Halos once a week, pinupuntahan ko. Pagkatapos hindi mo siya pinagaling. Na parang nasama ng loob ko. Kinurik ako ng Lord. Hindi man siya gumaling physically. Spiritually siya gumaling. Kasi tinanggap niya ang Panginoon. Tinanggap niya yung water. Yung dating mapait na tubig. Nang dahil doon sa kahoy na inilublog ay naging matamis. Amen? Ininom niya yung matamis na tubig at siya nagkaroon ng kagalingan. Spiritually. Sabi ko, ganun pala yun, hindi ko alam, nagmurmur pa ako, nagtampo pa ako sa Lord. Akala ko, hindi ko kasama ang Panginoon sa bawat lakad ko kasi hindi siya gumagaling physically. Yun pala, importante yung gumaling ang ating spiritual. Dahil yung espiritu natin ang katatagpuin ng Panginoon. Amen? Kaya napaka-importante po na ang ating espiritu ay gumaling. Amen? Sabi niya, man is sinful and must have healer for his sin. Totoo po yun. Ang tao ay makasalanan at kailangan po magkaroon ng kagalingan dahil sa ating mga kasalanan. Nung tayo po tinanggap natin si Jesus Christ as Lord and Savior, nagkaroon ng kagalingan ng ating mga kasalanan, yung kasalanan na minana natin kay Jesus. Pero bakit patuloy na nagkakaroon ng sakit? Dahil hindi pa rin tayo humihinto doon sa kasalanan na ginagawa natin ngayon. Napatawag dalawang kasalanan eh. Kasalanan na minana natin sa ating mga kay Eva at kay Adan at kasalanan ginagawa natin ngayon. Napatawag na yung unang kasalanan na ginawa ni Adan. Dahil tinanggap natin si Jesus Christ sa ating buhay as Lord and Savior. Paano naman yung kasalanan ginagawa natin ngayon? Iniwanan na ba natin? Tandaan natin, sa bawat kasalanan ginagawa natin, sinasaktan natin ang ating espiritu. Kaya nagkakaroon ng sakit. At kapag masakit at pag puno na ng sakit, pag may cancer na yung ating espiritu, lalabas na siya sa physical body natin. Amen? Alam niyo ang unang-unang sakit ng espiritu? Unforgiveness. Alam niyo po, ako ay nag-research dahil gusto ko dati na i-share yung forgiveness. Sa akin po pag-research, sayang nawala yung aking cellphone, nandun po lahat yung ano ko. Sa pag-research ko po, ang unforgiveness ay inahiling tulad sa isang puno ng sycamore tree. Alam niyo sycamore tree? Di ba doon sa Jericho, merong sycamore tree na pinupuntahan natin. Ang sycamore tree po pala, isa lamang ang kanyang ugat. Ang sycamore tree, diretso yung kanyang ugat. Napakalalim ng kanyang ugat. Kahit anong gawin mo, hindi mo basta-basta mapapatay ang sycamore tree. Paano mo siya papatayin? Kailangan mo patayin ugatin yung pinakamalalim na ugat niya. Meron siyang isang pinakamalalim na ugat. At yun ang kailangan mong patayin para mapatay mo yung sycamore tree.
Ganon din po ang unforgiveness. Amen? Kailangan mong patayin yung pinagmulan. Bakit ayaw mong magpatawad? Kailangan mo siya sa atin mabuti sa iyong sarili. Bakit ba hindi ko magawang patawarin ang taong ito? Sobrang galit ko. Ano ba yung sobrang ginawa sa iyo ng isang tao at hindi mo siya magawang patawarin? At kapag nga po tayo hindi napapatawad, nagkakasakit ang ating espiritu. Akala lang natin nagpatawad na tayo. Check ourselves dahil baka sa salita lang tayo nagpatawad. Kalimitan, sinasabi natin, pinatawad ko na siya, tinext ko na siya, pinatawad ko na siya. Hindi yun ang gusto ng Lord. Ang gusto ng Lord, face to face. Mag-usap kayo. Amen? Ugatin natin. Ano ba yung pinagmula ng aking unforgiveness? Bakit ba ako galit na galit sa'yo? Ano ba yung ginawa mo sa akin? Hindi po magkakaroon ng tunay na pagpapatawad kung hindi kayo makaharap ng face to face. Amen? Nagkakaroon ng healing. Alam niyo po ba, nagkakaroon ng healing kapag nakikipag-usap ka ng face to face doon sa taong hindi mo mapatawad? Kaya lagi natin tatandaan, hindi ko nakakalimutan yon dahil ang akin pong gift ay sa healing. Of course, ang gift ko ay sa healing, kaya ako ay nagre-research kung paano magiging ma-activate ang aking gift sa healing. Amen? At sa pag-research ko po, talagang tinatandaan ko palagi ang sycamore tree. At sa lahat ng mga pinuntahan ko po sa ospital ng mga may sakit, ng mga cancer, iisa lamang ang pinagmulan. Lagi kong tanong sa kanila, nagpatawad ka na ba? Iyon ang hindi nila magawa. Ang forgiveness. Mag-release ng forgiveness sa mga taong nakasakit sa kanila. Alam nyo, yung isang pastora natin sa Bicol, si Pastora Ami ng WIN, basta dun sa Bicol, nakalimutan ko yung lugar nila. Hindi ko siya kilala. Meron nagpakilala sa akin through Facebook. Nasabi niya sa akin, Pastora, si Pastora Ami ng WIN ay merong cancer. Baka naman po pwedeng i-bless nyo. Sabi niya. At tinawagan ko po siya, kinausap ko po siya. Habang kausap ko siya, bago ko siya tinawagin, nag-pray ako. At habang kausap ko siya, nilalagay ng banal na espiritu sa aking isipan kung ano yung mga dapat kong sabihin at anong dapat niyang gawin. Hindi ko alam ang kanyang buhay, kung ano yung mga pinagdaanan niya. Hindi ko alam yung kanyang pamilya. Hindi ko siya kilala. Basta may nagpakilala lang sa akin sa Facebook. At habang kausap ko siya, sinasabi ko sa kanya kung ano yung sinasabi ng banal na espiritu. Sabi ko, Pastora, yung pong word ay patawarin mo yung in-laws mo. Umiyak na siya ng umiyak. Umiyak na po siya ng umiyak. Sabi ko, ano po ba nangyari? Bakit ang word ay patawarin ng in-laws mo? At nagkwento po siya. Sabi ko, Pastora, patawarin mo yung sarili mo. Kasi ikaw yung sumumpa sa sarili mo. Iyak siya ng iyak. Sabi ko, ano po bang nangyari? Sabi niya, dahil yung anak niya ay youth pastor, nang dahil po sa dami ng problema, yung kanyang anak ay umalis sa pagiging pastor, iniwanan yung asawa at kumuha ng ibang asawa, which is hindi naman dahil siya yan. So, parang nagkaroon na siya ng kahihiyan na bumalik. Sila nakabalik. At sa sobrang galit po ni Pastora, gusto niyang, anong tawag doon, yung pasakitan yung kanyang anak. Sabi niya, mabuti pang mamatay na lang ako. Kinurse niya yung sarili niya. Mabuti pang mamatay na lang ako, sabi niya. Since that, nagkasakit po siya, for 11 years na meron po siyang cancer. 11 years na may cancer siya. Naka-wheelchair po siya, ating nung naka-wheelchair. Habang pinagpipray ko po siya, may nakikita ako na buto na parang merong mga uod. Sabi ko, Pastora, may nakikita akong yung buto na parang may mga, sabi niya, oo, yung hips ko. Sabi niya, yung hips ko ang tinitira ng cancer. So, nung sabi ko sa kanya, Pastora, patawarin mo yung sarili mo, humingi ka ng forgiveness sa Panginoon, yung sarili mo na pinapatawad mo na siya. And then, humingi ka ng patawarin mo yung lahat ng mga nagkasala sa'yo, mag-release ka yung talagang totoong nagmumula sa puso mo. Alam niyo po kung ano nangyari? Nakalakad po siya. Yung miracle ng Lord, nakalakad po siya. Tapos sabi niya sa akin,
meron siyang 26 session ng chemotherapy. Sabi niya, Pastora, tuwing aano ko ng chemo, sumusuka ko, nanghihina ako, sabi niya. Pero simula nung naipanalangin niyo ako, sa tuwing magkikimo ako, napakalakas ng aking pakiramdam. Mag-isa na lang akong pumupunta doon sa ospital, wala na akong kasama, nakakalakad na ako at hindi na ako sumusuka. Diba? Anong nangyari? Bakit nagkaroon siya ng healing physically? Kasi naunang nagkaroon ng healing spiritually. Amen? Yung espiritu niya ang nauna. Ano ang ginawa sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanyang sarili? Una sa sarili, pangalawa sa mga nakasakit sa kanya. Pagkakaroon ng healing spiritually. Amen? Kaya, ganun po ang gawin natin. Amen? So sabi dito, man is capable of changing the circumstances of his life. Kaya natin mabago ang circumstances sa ating buhay. Amen? Kung hihingi tayo ng tulong sa Panginoon, lagi kong inaalala, sabi ni Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things. Kaya kong gawin ang lahat ng bagay. Sa paanong paraan daw? Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na nagbibigay sa atin ng lakas. Magagawa natin ang lahat ng bagay. Sa pamamagitan ng lakas na nagmumula sa Panginoon. Ano ba? He is Jehovah Rapha who is able to heal. Amen? Siya po yung Diyos na nagpapagaling sa atin. Kaya tandaan po natin, amen, na tayo po ang unang-unang pinagagaling sa atin ng Panginoon ay ang ating spiritual. Pangatlo po, sabi niya rito, emotional healing. Sabi niya, sa Psalms 147 verse 3, He healed the brokenhearted and bind up their wounds. Amen? Pinagagaling ng Panginoon ang mga broken. Gusto-gusto ng Lord na tayo ay broken dahil pagka tayo ay broken, doon lang tayo nakakadapit sa Panginoon ng maayos. Diba? Yung talagang na-pour out natin ang ating puso. Kapag hindi tayo broken, diba? Parang, thank you, Lord. 1 minute, 2 minutes is enough. Pero kapag tayo ay broken, wala tayong ginawa kundi tayo ay manalangin, lumapit sa Panginoon, ipagkatiwala ang lahat ng bagay sa Kanya. Amen. Kaya gusto po ng Panginoon na tayo ay broken. Kaya sabi dito, emotional wound tend to run much deeper the physical wound. It is important to bring all our messy emotion to Jesus and lay them at His feet. Pinagagaling tayo, ibigay natin lahat sa Panginoon. Lahat ng mga, alam niyo po yung emotion natin, kahit tayo ay nasasaktan, nagkakaroon po ng sakit ang ating emotion, di ba? Kapag tayo ay tinraidor, di ba? Yung ating emotion, ang unang-unang naaapektuhan. Kapag tayo may narinig ng mga hindi magandang salita, naaapektuhan ang ating emotion. Amen? Nagkakasakit ang ating emotion. Kaya yun po ang isa ring pinagaling ng Panginoon. Amen? Balik tayo sa physical. Sorry, nauna yun, ibalik ko. Gusto ko lang, meron lang ako dito isi-share. Diba? Sa physical, kaya tayo nagkakasakit unang-una, murmuring tayo, kagaya ng, sabi doon, saan kami iinom? Ang tubig na ito ay mapait. Nauuna sa atin ang pagmumurmur, hindi muna natin gawin ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. At si Naaman po, yung istorya ni Naaman, isa na yon, di ba? Sabi po ni Naaman, matatagpuan po natin ito sa 2 King chapter 5. Sabi ni Naaman doon, sumulat po yung hari at sabi niya, pumunta ka doon sa Israel. May nagpapagaling doon. Nung siya makarating doon, ang sabi po ng propeta, ikaw ay pumunta doon sa Ilog Jordan. Nakita niya Ilog Jordan? Yung Jordan ngayon na bago, hindi yon. Ang Jordan na sinasabi, yung luma. Sino nakarating na doon? Yung kulay brown ng tubig. Yun po yun. Hindi, kasi doon sa bago, malinis yung tubig di ba? Pero, may isda. Pero yung Jordan, ano pangalan noon? Hindi, may pangalan doon yung Jordan noon madumi.
Ang sabi po sa kanya ni Eliseo, pumunta ka doon sa ilog Jordan, lumubog ka na, ilang beses daw yun? 7 beses ka lumublog doon, sabi ni Naaman. Hey, kala ko pa naman, sasalubungin ako, yayakapin ako ng hari. Ang dami-dami namang tubig, bakit doon pa sa Jordan River, ang dumi-dumi ng tubig na yun? Di ba? Nagmurmur ka agad. Sabi naman ng kanyang tauhan, sumunod ka na lang. Ka na magmurmur. Malay mo, gumaling ka sa pagsunod mo. Di ba? Ang ganda-ganda. Sa pagsunod, may himala. Amen? Sa pagsunod ay merong himala. Anong ginawa ni Naaman? Lumublob siya. Unang lublob, nagmumurmur ang dumi ng tubig. Pangalawang lublob, ang dumi ng tubig. Alam kasi, nung ni Eliseo, na magmumurmur si Naaman, kaya sabi, 7 times. Kasi sa una, hindi pa pumapasok sa puso niya yung miracle, yung healing ng pagsunod. Ang akala niya, ang magpapagaling sa kanya, yung tubig na marumi. Ang nagpagaling kay Naaman ay yung pagsunod niya, yung obedience sa ipinapagawa sa kanya. At habang lumulublob siya, nagsisingkin sa kanyang espiritu, nagsisingkin sa kanyang puso, yung pagsunod. At sa last na lublob niya, thank you Lord, magaling na ako, kahit di naman nakikita yung healing. Di ba? Thank you Lord, sa huling lublob. Lord, last na po ito, pasasalamatan na kita. Dahil magaling na ako. Sino may mga sakit dyan? Lublob, kagaya ni Naaman. Alam niyo, may problema ako sa aking kuko. Kasi meron po akong psoriasis sa kuko. One time, nagpe-pray ako, naalala ko si Naaman. Ang dami-daming ibinibigay ng gamot sa akin. Ng doktor ng gamot, ang mamahal ko ng gamot ng kuko dahil hindi siya kasama sa health insurance. Yung aking isang gamot na good for 1 month, isang beses lang sa isang linggo ko iinumin yun. 250 shekel. Parang nagsawa na ako, tapos may mga nilalagay ko sa ayoko na Lord, pagod na ako. At sabi ng doktor ay pinakamatagal daw na gamutan na yan ang kuko. Paat kamay ko po ay may problema. At nag-reveal po sa akin itong tungkol kay Naaman. One time pumunta ako dun sa weighing wall. Abay, wala naman tubig dito, Lord. Sabi ko, idikit ko na lang dun sa dingding ang aking kuko. 7 times. Sabi ko, ito yung faith ko eh. Faith ko to, Lord. Gagaling ang aking kuko. 7 times. 1, di ba? 2, 3, 4, 5. 7 times. Meron na po pagbabago ang aking kuko. Gagawin ko nga yan. Alam mo, ako kuko noon, kung makita nyo, ganito siya, yung kuko, talagang grabe, sirang-sira, paa at kamay. Kung makikita nyo po yung kuko ko sa paa, ay malaki na po yung pagbabago. Hindi ako nagsusuot ng tsinelas noon kasi nahihiya ako. Pero tinitingnan ko yung kuko ko araw-araw, Lord. 7 times, ano ba yun? 7 years ba yun? O 7, ano ba yun? Pero sumunod ako. May pagpapala sa pagsunod. Amen. Amen? May pagpapala sa pagsunod. Ang ganda-ganda ng ating verse. Sa 26. Ano sabi sa 26? Sa Exodus 15:26. Dito na po ako magtatapos. Sabi niya sa Exodus, If you listen carefully, 15:26. Kung ako ay buong puso ninyong susundin, and do what is right in His eyes. Di ba? Lagi natin tandaan, may pagpapala sa pagsunod. Sabi niya, ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, sino nagsasalita dito? Yahweh. Hindi si Moses, hindi tao ang nagsasalita. Remember that pag magbabasa tayo ng Bible, kailangan maunawaan natin, sino ba yung nagsasalita? Ang Lord ba o ang tao? Ito po ang Lord na nagsasalita, di ba? Napakaliwanag, parang kinakausap niya tayo. Kung ako'y buong puso ninyo, ikaw na lang. Kung ako'y buong puso mong susundin, sabi niya, kung gagawin mo, Maribel, kung gagawin mo, nang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa iyo ang hindi pagtulog sa gabi. Magkakaroon ka ng kapayapaan sa pagtulog sa gabi. Wala nang sakit, lagi na lang nandoon. Ako pupunta doon at meron akong colonoscopy, tatata. Naliwanag ko. Ipaparanas sa inyo. Ano na yung mga pinaranas sa Egypto na mga sakit? Yung mga plague. Hindi natin
bukol dito na nagkakapigsa. Sumpa, yun yung boil. Alam nyo, pagka tayo ay sobrang stress, nagkakaroon tayo ng pigsa, lumalabas. Yung mga, sinasabing kulite, nagkakaroon tayo ng mga singaw, di ba? Yung mga singaw, mga tagihawat, di ba? Yun, sumpa. Kasi sobrang kang isip ka ng isip. Sabi ng Lord, ako lang ang isipin mo. Buong puso, isip at kaluluwa mo. Di ba? Nasabi doon, hindi ko ipararana sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ang tangi lang natin gagawin, buong puso natin susundin ang ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Amen. Ang kanyang kautusan, ang kanyang tuntunin. Amen! Amen. Are you blessed?